Nakatunganga si Sandra habang pinapanood si Grayson at Sam na seryoso sa ginagawa nila. Kumakain sila sa restaurant malapit sa precinct at pagkapasok pa lamang nila ay seryoso na ang titig ni Grayson kay Sam. Ganoon din si Sam dito. Gaano ba kalalim ang magiging sugat kapag ginamit ko to? Wika nito, sabay taas sa hawak na bagay at kunwaring hinahampas sa hangin. Nalilitong napatingin si Sandra kay Grayson, saka binaba ang bagay na hawak nito. Iba pa rin talaga kapag pinili no? Mahangin na. Nakangusong wika ni Sam, saka mapang-asar ng umiti. Nagkibit-balikat lang si Sandra dahil hindi niya maunawaan ang mga pinagsasabi ng dalawa. Nagpatuloy na lang siya sa pagkain at pagkatapos ay tumayo na at iniwan ng dalawa na nagbabangayan na naman. Kailan pa naging immature ang mga yan? Hindi naman ganyan yung mga yan dati, kainis. Hanggang sa matapos silang tatlo sa ospital, ay dumiretso na sila sa precinct. Nandoon na si Daniel at Lucas na naghihintay sa kanila. Nakipagbeso muna mga ito bago lumapit sa isang mesa na naroon. Hey bro, ito yung tinutukoy ko sa'yo. Pakilala ni Daniel sa kanya sa pinsan nito na pulis. Oo, nakita ko sa balita. I think may dala na kayo. That could be a very big help. Mabuti at tumawag si Congressman kagabi nang malaman niya at nais niya makipag-absuelto na lang. Ang sabi niya, kaunting hindi pagkakaunawaan lang naman ang nangyari. Kaya humingi siya ng tawad. Sisiguraduhin niyang hindi na mauulit yon. That's it? Hindi makapaniwalang wika ni Lucas. Umabsent pa ako sa trabaho hindi rin naman pala malala. There's no thrill in this. Sayang ang oras ko. Sandra, sana naman ayos ka na. At ayos na rin kayo. Wika nito sabay turo kay Sam at Grayson. By the way pare, basag ni Daniel at seryosong humarap sa pinsan niyang pulis. Kapag ba nagreklamo kami dahil may nagsuntukan, pwede na yon? Kasi magkaiba ang side ng dalawa. Hindi kasi namin maintindihan kaya kami na ang magrereklamo. Tutal, alam na ng karamihan yung sapakan ng dalawang yan. Kaya naisa na naming malaman ng mas maaga para hindi na magkaproblema pa kapag may nangyari sa dalawa. Nguso nito kay Sam at Grayson na ngayon ay nakatingin sa kanya. Tumayo naman si Grayson at lumapit kay Daniel. Nais mo akong ipakulong? Kung may gawin ako sa'yo para may saysay naman yung pagpapakulong ko. Nakataas noong wika ni Grayson. Mahina ngunit nagbabantang humakbang siya palapit dito. Tumitingin na sa kanilang ibang naroon. Tumawa naman si Daniel saka tumalikod at dali-daling lumabas sa presinto. Nahihiya namang naglakad si Sandra sa ginawa ng dalawa. Sandra, sabay ka na sa akin. Wika ni Sam. Napatingin dito si Grayson. Malaki ang ngiti ni Sandra na humarap kay Sam na nagpapahiwatig na pumapayag ito. Ngunit seryoso ang mga titig ni Grayson na tumingin sa kanila habang nakasandal sa kotse nito. I think you should go with him. Ayoko madagdagan ng kasamaan ko. 1 inch is enough. Wika ni Sam na nakatingin kay Grayson na nakangiti. Okay. Malungkot na sabi ni Sandra. Saka tumingin kay Grayson na malapad na ang ngiti ngayon. Kita na lang tayo sa school. Paalam ni Sandra, saka kumaway. Lumapit naman sa kanya si Sam, saka hahalik na sana sa noo, ngunit napansin ito ang matalim na titig ni Grayson, na kahit anong oras ay susugod na. Ginulo na lang ni Sam ang buhok niya at ngumiti. Never mind, I'll get going. Take care. Wika nito, saka agad nang ngumiti at umalis, saka sumakay ng sasakyan nito, at pinaharurot na iyon. Selos na naman. Sigaw ni Daniel, saka mabilis na sumakay ng sasakyan nito, at naunang umalis at sumunod naman si Lucas, na sumisigaw pa ng, Ingat lovebirds! Tinignan niya muna ang sasakyan nito, hanggang sa makalayo na. Tumingin naman siya kay Grayson, nang may mahagip siya na pamilyar na rebulto. Tinitigan niya pa ang mga ito. Nasa di kalayuan nito at may kausap na babae. Malabo ang mga mukha nito, ngunit kilala niya ang tindig at ayos nito. Napamaang siya ng masiguro na tama nga ang nakita niya. Pero bakit? Bakit andun sila? Did he do something na hindi niya alam? How? Why? Sandra was confused when Grayson pinched her cheeks. Sa kanya lang nakita na nasa harap na pala niya ang kotse nito at pinagbuksan siya ng pinto. Get in, you look bothered. Wika nito. Saka naman siya sumakay at patuloy pa rin sa pag-iisip. How can that be? She's sure na hindi alam ng kasama niya ang tungkol doon.
Hey, are you okay? Looks like something bothering you. Narinig niyang tanong ni Grayson na makasakay na ito sa driver's seat. Umiling lang siya saka ipinilig ang ulo at pumikit. Hindi naman nangulit pa si Grayson at pinaandar na ang sasakyan. Isang masuyong halik sa pisngang nagpagising kay Sandra. Tumingin siya sa taong yon. Nakangiti ito na tumingin sa kanya. I think that's another good morning kiss. Nakangiting wika nito. And I'm getting used to it. Dagdag nito. Saka hahalik pa sana sa kanya nung umiwas siya. Why are you like this? Gawain mo ba talaga to? Can't you see? Marami kang problema and then nandito ka. Why don't you just go to the company and work hard? Wika ni Sandra. Saka tinanggal ang seatbelt niya. Kailangan niyang pumasok ngayon. That's why we're here. Nakangiti pa ring sagot nito. Sa kanya napansing hindi pala campus parking lot iyon, kundi parking lot ng kumpanya. Not similar to their school's parking lot, except for the name, nakalagay sa gilid. Ba't mo ako dinala rito? Hindi ba sabi ko sa'yo, ibaba mo ako sa school campus? Maotoridad na wika niya rito. You never said that. Tinanong kita and then you didn't respond. Ano nga namang istorbohin ko pa ang mahimbing na tulog ng mahal ko? Mapang-asar na wika nito. Tumigil ka. Ganyan ka ba talaga? Kahapon lang hindi ka naman ganyan. Pero simula kaninang umaga naging ganyan ka na. Wika ni Sandra. Saka naman ngumiti ng malapad si Grayson. Isn't it nice? I'm just doing my part as a husband. Sagot nito sa nangaasar na boses. Correction, boyfriend. Hindi ako pumayag na maging asawa mo. That was forceful, kaya don't call me your wife. Sa papel lang yun. Wika niya saka naman kinuha ang phone sa bulsa at tinawagan si Sam. Who are you calling? Pagtatakang tanong nito. Gusto mo, police? Of course, si Sam. Magpapasundo lang ako. I need to go to school. Sagot ni Sandra. Inagaw naman ni Grayson ang phone niya. Saka naman sinagot ang tinawagan. Sandra, where are you? It's already 9 in the morning. Malilate ka na. It's me, her boyfriend. I just want you to know na hindi siya papasok. Wika nito. Saka humarap kay Sandra, napilit namang inaagaw ang phone niya. Just tell her instructor na she's absent. Masama raw ang pakiramdam niya. Masyado ko yata siyang pinagod. Bye. Wika nito. Saka ibinaba ang phone at binigay kay Sandra. Ini-off naman ng kausap nito ang tawag. Nahihiya siyang humarap kay Grayson. What did he just say? Bakit mo ginawa yun? Tanong niya. Saka naiinis na tumingin siya rito. Hindi naman ito sumagot at tinanggal ang seatbelt ni Sandra. Saka kumindat pa sa kanya at ngumiti. I'm going to be busy today. And I need an inspiration. That's why I'm bringing you here. Isn't it amazing? Away from stress and schoolworks. Parang proud pa na wika nito sa kanya. At matatamba ka naman ako pagkatapos. Sarkastikong wika niya. I'll help you. Magaling kaya itong as a boyfriend mo. Wika nito saka bumaba. Matalino nga. Hindi naman marunong gamitin minsan. Bulong niya saka ngumuso. Umikot naman si Grayson saka pinagbuksan siya ng pintuan. Nakasimangot naman siya na bumaba ng sasakyan. Maiinip na naman siya sa opisina nito. Gaya ng nangyari nung unang beses siyang sumama rito. Pero naging close naman niya yung iba gaya na Jenny, Tala at Mika. Saka marami pang iba. Pero may mga tao rin na ayaw sa kanya na pinag-iisipan malamang siya ng hindi maganda. Naglakad na sila papasok ng hawakan ni Grayson ng kamay niya. Nilingon niya ito saka ngumiti. Hindi niya akalain na sobrang sweet nito pagdating sa kanya. He became a different person from Grayson she know. A clingy boyfriend. Honey! Napabitaw si Sandra sa pagkakahawak ni Grayson sa kamay niya. Nang nakangiting naglakad si Thea, palapit sa lalaki at hinalikan ito sa labi. Napayuko na lamang siya dahil hindi niya kayang makita ang ginawa nito. It broke her heart. Hi Sandra! Bati nito na parang wala lang sa kanya. Nagtitingin na naman ang mga empleyado sa kanila na nagtatanong. Mapakla lang siyang ngumiti, saka tumalikod at tinahakandaan patungong lobby ng kumpanya. Pinigilan niya ang sarili na maiyak dahil hindi dapat siya maging mahina sa ganoong sitwasyon. Alam niyang mahal rin siya ni Grayson, pero ika nga nila, iba pa rin ang first love. Kaya hindi niya matatalo ang babae sa puso ng asawa. Sandra, tawag ni Grayson,
Saka hinawakan siya sa braso at pinigilan. Hindi niya napansin na sumunod pala ito sa kanya. Bakit ka umalis? Sa susunod huwag kang aalis agad sa tabi ko. Tara na. Wika nito. Saka hinawakan ng kamay niya bago tinuwang elevator. Tahimik lamang siya sa tabi ni Grayson. Mabuti na lang at sila lang dalawang sakay ng elevator. Humarap sa kanya si Grayson at niyakap siya. You don't have to worry about it. Just trust me, okay? Wika nito. Saka dinampian ng halik ang noo niya. Ngumiti lang siya rito, saka naman bumukas ang elevator. At hawak kamay na tinahak ang daan patungo sa opisina ng binata. Why she had to follow us? Bakit hindi pa rin to tumitigil? People are staring at us earlier. Ano naman kaya ang iisipin ng ibang tao sa akin? Naisiisip ni Sandra, saka bumuntong hininga. Habang naglalakad, nahawak-hawak ni Grayson ang kamay niya. Grayson, favor. Malawak ang ngiti ni Sandra na humarap sa binata. Nagtaas lang ng kilay si Grayson sa kanya habang nagsusulat ito sa kanyang pad. Naiinip na talaga siya kanina pa. Hindi naman siya pinapansin ni Grayson dahil seryoso ito sa ginagawa niya. Tumitingin lang ito sa kanya at ngumingiti minsan, saka nagpapatuloy sa ginawa nito. Lalabas lang ako, promise, I'll be quick. Nagsusumamong pakiusap ni Sandra. Nang hindi sumagot si Grayson, ay hinalikan niya ito sa pisngi. Saka agad na lumabas ng opisina. Nagre-reklamo pa ang lalaki, pero hindi na siya lumingon pa. Hi Miss Sandra, saan ang punta mo? Tanong ni Mika nang madaanan niya ito sa cubicle nito na nakadungaw pa. Dito lang, nakakainip sa loob. Sagot niya, saka nilagpasan nito. Sumakay siya sa elevator, saka bumaba sa ground floor at sumalampak ng upo sa sofa sa lobby. Tumitingin lang siya sa mga dumaraan at sa paligid. Nang mapagod siya roon ay nagpalakad-lakad siya sa hallway. Papasok sa security staff's room. May bumabati naman sa kanya roon at ngumingiti lang siya bilang tugon. Kailangan ko ng 1 linggong palugit. Pangako babayaran ko to. Masyado lang akong gipit ngayon. Rinig niya mula sa isang kwarto. Siguraduhin mo lang, kailangan namin ng pera, kaya ibalik mo to pagkatapos ng 1 linggo. Narinig niyang may kumalabog at reklamo, kaya mabilis siyang tumakbo patungo sa hall, malapit sa lobby. Look who's here. Napalingon si Sandra sa nagsalita. Well, kahit hindi niya lingunin, alam niya kung sino ito. Roaming around like you own the whole building, baka naman nananaginip ka na maging kayo talaga. Alam mo kung anong ugali meron si Grayson. Once he feels attracted to someone, nagiging sweet siya rito, like what he did to you. And that's enough for a person to fall in love with him. And once he gets tired, tumaas ang kilay nito, saka mapaklang natawa. Huh, tapos na. He will just let you go and forget you. I can't wait to see that day, dahil sigurado ako na sa akin pa rin siya babalik. Mataray na wika nito. Yumuko na lamang siya dahil ayaw niyang mag-eskandalo. Lalo na at nasa kumpanya siya ni Grayson. She has to keep her patience and distance away from Thea. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana. Dahil kung nasaan siya, ay naroon din ito. Looks like someone becomes a puppy. You really look like one. Panginsulto nitong wika na tumatawa pa. Tumalikod na lamang siya at hindi na pinatulan pa. Kaninang umaga lang nila na ayos ang tungkol sa sakitan nila kagabi. Tapos magsisimula na naman ito ngayon. Ayaw niyang umabot sa puntong ang batas na ang huhusga dahil hanggang kaya pa niya iiwas siya. Ayaw niya ng manalang gulo dahil lang sa isang maliit na bagay. Babae, huwag mo akong tatalikuran, loser. Sigaw nito, pero hindi na siya lumingon pa. Tumalikod lang siya saka naglakad pabalik sa elevator. Hinintay niya itong bumukas dahil babalik na lang siya sa opisina ni Grayson. Mabuti pa roon, walang Thea at walang gulo. Bumukas naman ang kabila ng elevator at lumabas roon si Grayson na nagmamadali. Nang makita siya, niyakap kaagad siya nito na sobrang nag-aalala. Tumaas naman ang kilay niya habang yakap-yakap siya nito. Are you okay? Tanong nito nang kumala sa pagkakayakap sa kanya. Tumango lamang siya bilang tugon. Alright, let's go back. Niyakap ulit siya nito, saka sila sumakay sa elevator na magkahawak kamay. Ano bang pinagkakaabalahan ni Raven? Agad na itanong ni Sandra dito. Tumikim naman muna si Grayson bago sumagot. Nawari nag-iisip muna bago sasagutin ang tanong niya.
May iniisip ba itong ibang bagay? He's my personal assistant and secretary na rin. Kaya abala siya sa mga dapat ay lakad ko. He's always with my grandpa dahil hindi ko naman hilig ang magbiyahe. Kapag emergency lang ako sumasama. Why did you ask? Wala lang. Hindi ko na kasi siya masyadong napapansin dito eh. Sagot niya. She can't be wrong. She's sure about what she saw. Hindi naman siguro malabo ang mga mata niya. He's busy. Why do you always look for people who's not around? Pwede na ba ako magtampo niyan? Pagbibiro nito. Pero nahahalata rin ni Sandra na may kakaiba sa pananalita nito. O sadyang malalim ng talagang iniisip niya. Are we really sure about this? Sa dami ng iniisip niya, hindi niya maiwasan tanungin ito. Sa ganung klaseng tanong. She's not sure if she's going through this part. Being couple for real was hard. Lalo na't kanina lang ay nakita niya si Thea. Why? Do I have to court you first? I would gladly do so. No, that's not what I meant. Agad na sagot niya. Ngumiti naman si Grayson. Bumukas naman ang elevator. Saka sila lumabas at bumalik sa opisina. If you're still confused, I can prove it to you. Sagot nito na makaupo sila sa pang-isahang sofa na naroon habang si Grayson ay nakaupo sa armrest nito. No, I just feel uncomfortable with this. It's fine. Stay here and wait till I finish my work. Tumango lang siya sa ngumiti rito. Bakit nakakaramdam siya ng pagkarito? Agad namang ginawa ni Grayson ang trabaho nito. Meron na siyang 2 assistant kasi yun din ang gampanin ni Miss Jenny. Pero sa laki at lawak ng kumpanya nila, kaya napakaraming gawain ang nakatambak sa kanya. Lumabas naman si Sandra at nakipagkwentuhan sa ibang empleyado. At hindi rin naman siya tinatawagan o pinupuntahan ni Grayson. Maybe he's sure enough na naroon lang siya sa malapit at mababait ang naroon. Hanggang saan hahantong ang panggugulo na ginagawa ni Thea. Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.